Nagtanong si Wang Sheng sa lalaki kung siya ba ang hinahanap nito. Tumango naman ang lalaki bilang sagot, pagkatapos, napansin ng bida na parang may kinalaman ng suot niyang pendant, kaya tinanong niya kung yun ba ang dahilan kung bakit siya hinahanap. Kinumpirma ng lalaki na oo, alam na niya ang tungkol sa ating bida, sinabi niyang nalaman niya ito noong nasa Tia Ingong workshop ang bida at sinira nito ang matrix na nakakabit sa pendant, ibig sabihin, matagal na siyang minamanmanan at may alam sa ginawa ni Wang Sheng. Napatingin si Wang Sheng kay Old Man Lu nang may halong pagdududa, parang naghihinala ito sa kanya. Napansin ito ni Old Man Lu at medyo kinabahan, halatang may itinatago o may alam siya. Sa isip ni Old Man Lu, nagpasya siyang bumalik at kausapin ang matanda para alamin kung ano talaga ang nangyayari. Sa isip ng lalaki, naisip niya na bago siya pumunta roon ay nagtanong-tanong na siya, pero wala naman daw tunay na eksperto sa lugar, isang gasgusing matanda lang at isang hindi kahangahangang craftsman. Lalo pa itong natuwa, dahil malaki ang naging hirap niya para mahuli ang tinatawag niyang lone wolf, na tumutukoy kay Wang Sheng, ibig sabihin, matagal na niyang target at sinusubaybayan si Wang Sheng. Naalala ng lalaki ang mga nangyari matapos masira ang formation sa pendant, dahil doon, nawalan siya ng bakas, kaya napilitan siyang hanapin ang orihinal na gumawa ng pendant. Buti na lang, may naiwan na bakas o amoy sa pendant, kaya nagamit niya ang alagang halimaw ng master para matuntun muli ang target. Ngunit may limitasyon ito, posibleng mamatay ang halimaw sa loob ng kalahating taon dahil sa pagtanda. Nagawa lang niyang makahingi ng tulong sa master dahil may hawak siyang espesyal na matrix na gusto nito. Ngayon, kampante siya dahil napalibutan na ng kanyang mga tauhan ang buong nayon at may proteksyon pang harang sa paligid. Pagkatapos nun, nagkunwaring walang kinalaman si Ling Yun sa sitwasyon at pilit na umiwas, dahil ramdam niya ang panganib, nagmadali siyang umalis para makaiwas sa gulo. Napansin ito ng lalaki at tila natuwa pa siya. Sinabing matalino ang mga taong marunong makiramdam dahil mas tumatagal ang buhay ng mga ito, ang hindi nito alam nagpapanggap lamang si Ling Yun. Pagkatapos, nagmungkahi si Wang Sheng na paalisin muna ang mga matatanda at mga bata. Sumang-ayon naman ang lalaki at magalang niyang pinalabas ang mga ito. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi rin sila makakaligtas sa kanya. Kasunod nun, sinabi ng lalaki kay Wang Sheng na mukhang naiintindihan na nito ang kanyang sitwasyon at tinawag pa niya itong isang disenteng tao, ipinakita niya na mas gusto niyang ayusin ang lahat sa maayos na paraan. Pero agad din niyang pinakita ang kanyang tunay na intensyon, binalaan niya si Wang Sheng na huwag nang mag-isip tumakas dahil marami siyang dalang malalakas na tauhan na hindi kayang labanan ng mga ito. Dahil dito, nagulat si Wang Sheng at tinanong kung hindi ba ito natatakot na mabunyag ang kanyang ginagawa. Tumawa ang lalaki at mayabang na sinabi na walang makakatuklas sa kanyang ginagawa, lalo na ang mga taga-nayon, ipinagmamalaki pa niya na napakalakas ng mga dalang eksperto kaya wala talagang makakalaban sa kanya. Pagkatapos, naging malamig ang tono niya at ipinahiwatig na walang sinumang makakakita ng kanyang mukha ang makakaligtas, ibig sabihin, balak niyang patahimikin ang lahat ng nakakaalam tungkol sa kanya. Dahil dito, napaisip si Wang Sheng at napansin niya ang hawak ng lalaki, isang espesyal na kahon. Sinabi niya na ang kaong yun ay kayamanan ng Lord ng Carefree City, at mukhang hindi naman tauhan ng Lord ng lalaki, kaya lalong naging kainahinala ang kanyang pagkatao at pakay. Sinabi ng lalaki na kung mananatili si Wang Sheng sa Carefree City at tutulong sa pamamahala ng bayan, maaari pa niya itong gawing City Lord. Ngunit may kasamang banta ang alok na ito. Ipinahiwatig niya na kung hindi susunod si Wang Sheng, hindi naman magiging mahirap para sa kanya na palitan ng kasalukuyang City Lord, ibig sabihin, kaya niyang kontrolin o baguhin ang kapangyarihan sa lungsod ayon sa gusto niya. Napaisip si Wang Sheng at napagtanto na mukhang komplikado ang sitwasyon sa Carefree City, hindi siya naniwala na ganoon lang kadaling kontrolin o palitan ng City Lord, kaya nagduda siya sa plano ng lalaki. Pagkatapos, kalmado niyang sinabi na mali ang napuntahan ng lalaki at mali rin ang tiyempo nito, binalaan pa niya ito na gumagawa ito ng isang malaking pagkakamali. Dahil dito, nagtaka naman ang dalawa sa sinabi nito. Seryosong sinabi ng ating bida sa lalaki at binalaan ito na huwag umatake sa mga inosenteng taga-baryo. Ipinaliwanag niya na wala namang ginagawang masama ang mga ito, kaya hindi tama na paginitan sila ng karahasan. Ngunit nagpakita ng kayabangan ang kumag na ito, wala itong pakialam sa sinabi ng bida at iginiit na walang sinuman ang makakapigil o makakakontrol sa kanila.
Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang tumilapon sa loob ang isang high-class na assassin, at nagkaroon ito ng malalang pinsala. Pagkatapos nito, biglang lumitaw si Old Man Lu sa gitna ng tensyon, hawak niya ang kanyang pang-ukit sa Craven, at siya ang umatake sa assassin na ito. Sa isang iglap, ipinakita niya ang kanyang lakas, parang kayang hubugin ang kapaligiran gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Sarkastikong niyang tinawag ang assassin na maliit na mamamatay tao, at sinabi na tuturuan niya ito ng unang aral tungkol sa kanyang kapangyarihan. Habang nakahandusay ang kalaban, dahan-daang lumapit si Old Man Lu. Tinawag niya ang kalaban na maliit na mamamatay tao at pinapaalala na tandaan ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na kapag naabot mo ang mataas na antas ng Carveng, nagiging mas madali ang lahat, ibig sabihin, kusa ng sumusunod ang kapangyarihan sa iyong kagustuhan. Makikita sa mukha ng dalawa ang pagkagulat sa ipinakitang lakas ni Old Man Lu, dahil hindi nila alam na may kasama palang master si Wang Sheng. Galit na sumugod si Old Man Lu habang nagpapatuloy sa kanyang leksyon. Sinabi niya na kung titingnan mo ang kalaban bilang isang tunay na kaaway, mananatili silang ganoon sa paningin mo. Ngunit kung ituturing mo sila bilang isang piraso lamang ng materyal na gumagalaw, mawawala ang takot at pag-aalinlangan. Kasabay nun, dali-dali nang sumugod si Old Man Lu. Kaya mabilis siyang umatake at walang awang nitong pinabagsak ang kalaban, sa pamamagitan ng pagpalo nito ng kanyang martilyo. Dahil dito, natakot ang assassin at pilit siyang nagmakaawa sa kanya. Ngunit hindi na ito pinansin ni Old Man Lu, kaya ginamit nito ang kanyang pang-ukit at walang awa nitong ginamit sa assassin. Kasabay nun, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, spiritual carving, habang patuloy na inuukit ang katawan ng assassin na parang bato. Dahil dito, napasukan ng dugo ang assassin at tuluyan na itong namatay. Pagkatapos nito, nawala ng balat ang assassin sa kanyang katawan, at para bang inukit siya ni Old Man Lu ng unti-unti hanggang siya ay namatay. Sa huli, sinabi niya na marami pang kailangang matutunan ng maliit na mamamatay tao. Sa kanilang mga nakita, nagulat si Wang Sheng at ang isang matanda, at napasuka din ng lalaki, dahil masyadong araw brutal si Old Man Lu sa kanyang pagpatay. Sinabi pa ni Old Man Lu na tila napawalang bisa na niya ang lahat ng matrices sa paligid, ibig sabihin, ang lahat ng teknik, bitag, o enerhiyang ginamit ng kalaban ay wala ng epekto. Matapos ang nangyari, may isang assassin pa ang tumilapon papasok sa loob. Kasunod nito, agad namang sumugod si Ling Yun upang habulin ang tumatakas na kalaban. Sinabi niya na nasil na ang kanyang cultivation sa ikatlong antas, ibig sabihin, limitado na ang kanyang lakas at hindi na niya magagamit ng buo ang kanyang kapangyarihan. Natakot naman dito ang lalaki, ngunit ang ating bida ay tumalon nito upang atakiin ito. Hindi nagpahuli ang assassin at agad gumamit ng kanyang chi upang makasabay kay Wang Sheng. Ngunit handa ang ating bida, gumamit siya ng martial arts upang maiwasan ang mga atake ng assassin. Sa tamang sandali, sinunggaban niya ang kamay ng assassin at ginamit ito upang mawalan ng balanse ang kalaban. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na umatake mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang Han Yuan power at sabay na umatake. Dahil sa lakas ng tama, napaatras ng malayo ang assassin. Napansin ni Ling Yun ang estilo ng pakikipaglaban ng bida at napahanga siya. Sinabi niya na kakaiba ang taktika nito, pinagsasama ang lambot at tigas ng galaw. May lambot sa matigas na atake at may tigas sa malalambot na galaw, kaya natatamaan nito ang kahinaan ng kalaban. Naunawaan niya na ang bida ay marunong umatake sa tamang punto at hindi basta-basta sumusugod. Pagkatapos nito, pinalabas ng ating bida ang kanyang Han Yuan Soul at mayabang niyang sinabi sa assassin, hindi niya ito sineseryoso, na para bang wala itong bitaw sa kanya. Dahil dito, lalo pang nagalit ang assassin at sumugod habang sumisigaw na huwag siyang maliitin. Ngunit mabilis na kumilos ang bida kaya naiwasan niya ang atake nito, kaya napawat the F na lang ang kalaban. Kasabay noon, gumanti si Wang Sheng at malakas niyang sinuntok ang assassin, dahil dito, napamura na lamang ito sa sobrang inis, hindi matanggap na natalo siya ng isang mas mababa pa sa kanya sa cultivation. Umatake muli ang assassin ng puno ng galit, ngunit sa pangalawang pagkakataon, mabilis siyang sinampal ng ating bida, parang isang malupit na paalala, upang magising ito sa katotohanan na hindi na siya mahal ng taong pinanghahawakan niya. Hindi pa doon nagtapos si Wang Sheng,
hinawakan niya ang ulo ng assassin at agad na pinakawalan ang kanyang dragon roar, na tila ba nilalamon nito ng isang dambuhalang dragon. Dahil sa lakas ng atake, malakas na tumalsik ang assassin at bumagsak sa sahig, na halos madurog ito sa impact. Pagkatapos tuluyang matalo ang assassin, sarkastikong sinabi ng ating bida kung yun na ba ang tinatawag nilang expert. Namangha si Ling Yun at sinabi niyang ang mga galaw ng bida ay may pagkakatulad sa Dao na kanyang pinagdadaanan, at talagang kahanga-hanga ito. Sinabi ng ating bida sa kalaban na siya na ang susunod at pumili na siya ng kanyang magiging kalaban. Habang nag-iisip ang matanda, napansin niya na parehas mapanganib ang mga pagpipilian, ang isa ay may kakayahang balatan o wasakin ang laman at buto ng kalaban, habang ang isa naman ay may kakaibang at pambihirang kakayahan. Dahil dito, hindi niya maiwasang kabahan at mag-alinlangan kung sino ang pipiliin niyang harapin. Nakapagdesisyon na ang matanda at pinili niyang labanan si Ling Yun, ngunit nagkamali siya sa kanyang desisyon. Sa isang iglap, mabilis siyang inatake ni Ling Yun at hindi niya ito nagawang depensahan, dahil sa lakas ng tama, tumalsik siya ng napakalayo hanggang sa bumangga siya sa sahig. Sa tindi ng pinsala, hindi na nakapagsalita ang matanda dahil sakit ng kanyang mga pinsala. Pagkatapos nun, parang hindi man lang pinagpawisan si Ling Yun sa laban nila. Napagtanto ni Wang Sheng na alam niyang malakas si Ling Yun, ngunit hindi niya inaasahang ganito ito kalakas. Hindi niya maisip kung paano nagawang wasakin ni Ling Yun ang katawan ng kalaban sa iisang atake lamang, para sa kanya, tila isang halimaw ang lakas nito. Nagtanong si Ling Yun sa ating bida kung anong klaseng atake at taktika ang kanyang ginamit. Nagdadalawang isip na sumagot ang ating bida na ang kanyang ginamit ay isang uri ng combat technique na siya mismo ang nagsaliksik at bumuo, na tinatawag niyang Tai Chi Kung Fu. Sa isip ng ating bida, napaisip siya na malabong habulin siya ng mga tunay na master sa mundo, maging si Grandmaster Zhang Sanfeng o ang mga sumunod pa rito, dahil lamang sa paggamit niya ng teknik na kahawig ng sa kanila, kaya kampante siyang gamitin ang kanyang sariling bersyon ng Tai Chi Kung Fu nang walang pag-aalala. Nagtanong naman si Ling Yun kay Wang Sheng kung anong araw ang Tai Chi Kung Fu. Ipinaliwanag ni Wang Sheng ang prinsipyo ng kanyang Tai Chi Kung Fu, na ito ay nakabatay sa balanse ng yin at yang. Ayon sa kanya, ang tunay na practitioner ng Tai Chi ay hindi umaasa sa sukdulang lakas o tigas, kundi sa tamang timpla ng galaw at katahimikan. Ipinunto niya na sa loob ng lambot ay may tigas, at sa tigas ay may lambot. Sa ganitong paraan, nagagawa niyang kontrolin ang galaw ng kalaban at tamaan ang kahinaan nito sa tamang timing. Dahil dito, nagtaka si Old Man Lo at Ling Yun sa kanilang nalaman. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng ating bida na tapos na ang laban at tila wala ng kalaban na natitira, sa halip na magpahinga, napakamot na lang siya at napaisip na siya na naman ang maglilinis ng kalat na naiwan. Habang nag-aayos, napansin niya ang mga naiwan ng mga kalaban, mga kagamitan at kung ano-anong bagay, kaya agad niya itong tinipon, na parang simpleng pagkuha ng mga loot matapos ang laban. Napaisip si Wang Sheng habang tinitingnan ang mga nakuha niyang gamit, napagtanto niya na ang kalaban na organisasyon ay konektado sa Carefree City, at mukhang hindi ito basta-basta dahil sa dami ng kanilang killer cards, may 52 puti at 3 kulay cyan, na talagang kahanga-hanga. Dahil dito, napagdesisyonan niya na kapag bumalik siya sa Carefree City, kailangan niyang maging mas maingat at mapagmatsyag sa mga susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang araw, ipinagpatuloy ni Wang Sheng ang kanyang pagsasanay sa ilalim ni Master Lu, tumagal pa ito ng kalahating buwan hanggang sa tuluyan niyang maunawaan at makabisado ang sining ng spiritual carving. Matapos nito, bumalik siya sa Linglong Pavilion upang asikasuhin ang kanyang mga gawain at ipagpatuloy ang kanyang mga plano. Nagsalita si Ling Yun at kinilala ang kakayahan ng ating bida. Sinabi niya na dahil kay Wang Sheng, mas naunawaan niya ang tunay na asensya ng Tai Chi Kung Fu, ngunit aminado siya na hindi pa sapat ang kanyang kaalaman, kaya maghahanap muna siya ng lugar upang mag-aral at lalong palalimin ang kanyang pag-unawa bago muling bumalik. Dagdag pa niya, bagamat hindi niya kayang ibigay ang lahat ng sagot na hinahanap ng bida, tutuparin naman niya ang kanyang pangako, ang ituro kung paano magsanay ng cultivation ng mas madali at mas epektibo. Kasabay nun, binigyan niya si Wang Sheng ng isang pangukit, kaya medyo nahiya si Wang Sheng sa pagbibigay nito. Nang hawakan ng ating bida ang pangukit, agad siyang nagtaka kung bakit sobrang bigat nito kahit mukhang ordinaryo lang.
Ipinaliwanag naman ni Ling Yun na ang pangukit ay gawa sa espesyal na Gakui Gold, at may nakapaloob na formation o matrix sa loob nito. Ang matrix na ito ang dahilan kung bakit kayang magpalaki ng bigat nito ng daan-daang beses, kaya hindi ito basta-basta magagamit ng kahit sino, kailangan munang gamitin ng bida ang kanyang kapangyarihan para i-unlock o makontrol ito. Dagdag pa ni Ling Yun, hindi lang ang pangukit ang kakaiba, pati ang martilyo na ipinakita niya ay gawa rin sa parehong material, at tumitimbang ng halos 2,000 pounds. Nagulat ang ating bida nang marinig ang sinabi ni Ling Yun, gagamitin niya ang napakabigat na mga kagamitang yun para sa pag-uukit, hindi niya agad matanggap, dahil sa isip niya, paano siya makakapag-ukit kung ang simpleng paghawak pa lang sa pangukit ay halos hindi na niya kaya dahil sa sobrang bigat nito. Ngunit para kay Ling Yun, hindi ito basta simpleng pag-uukit, isa itong paraan ng pagsasanay, habang pinipilit ng bida na kontrolin ang sobrang bigat ng mga gamit, unti-unti niyang mapapalakas ang kanyang katawan, kontrol sa lakas, at cultivation. Napaisip si Wang Sheng habang hawak ang mabigat na martilyo, sa isip niya, kahit ang mga ordinaryong carver ay gumagamit lamang ng magagaan na kasangkapan, karaniwan ay wala pang 10 pounds, pero ngayon, pinapagamit sa kanya ang mga kagamitan na umaabot sa libu-libong pounds ang bigat, halos imposible yun para sa isang normal na tao. Ngunit napagtanto rin niya ang isang mahalagang bagay, ang pag-uukit ay hindi lang basta lakas ang kailangan nito ng tamang kontrol, tamang puwersa, at tamang teknik. Kapag sumobra ang lakas, masisira ang material, kapag kulang naman, walang mangyayari. Ipinaliwanag ni Ling Yun ang tunay na dahilan kung bakit ganoon kabigat ang mga kagamitan. Sinabi niya na masyadong malakas ang kapangyarihan ni Wang Sheng para sanayin gamit ang ordinaryong martilyo at pangukit. Kung gagamit siya ng normal na tools, hindi niya makokontrol ng maayos ang kanyang lakas at madaling masisira ang kanyang ginagawa. Kaya ang mga ibinigay sa kanya ay espesyal, sakto sa kanyang antas. Binuhat ng ating bida ang martilyo, pero bigla niya itong kinapitan ng mahigpit dahil sobrang bigat pala. Sa una akala niya kaya niya itong buhatin, pero nang tumayo siya, halos hindi niya maangat at nanginginig na siya sa hirap. Pagkatapos, tuluyan ang nabuhat ni Wang Sheng ang martilyo kahit sobrang bigat nito. Napansin niya na mas mabigat na ito kumpara kanina, parang nagdoble pa ang bigat nito. Dahil dito, napasabi siya na parang umaabot na sa 4,000 pounds ang timbang ng martilyo. Pinagsabihan ni Ling Yun si Wang Sheng at tinanong kung nawawala na ba siya ng kumpiyansa. Ipinaliwanag niya na ang martilyo at pangukit ay may bigat na umaabot sa humigit kumulang 3,000 kilo. Dahil sa bilis ng paggalaw ng martilyo, kahit gaano katigas ang bato ay hindi kakayanin ng tama ng pangukit. Binigyang diin din niya na kailangang maging maingat si Wang Sheng at marunong kumontrol ng kanyang enerhiya, kapag hindi niya ito nagawa ng tama, mauuwi ito sa malaking kabiguan. Napaisip si Wang Sheng at naalala niya na noong nasa Earth pa siya, hindi niya inakalang kaya niyang mag-swing ng martilyo na may bigat na 2,000 pounds. Pagkatapos, inabot ni Ling Yun sa kanya ang maliit na martilyo para subukan ulit. Nagulat ang ating bida nang biglang gumaan ang martilyo na hawak niya, hindi siya makapaniwala at napaisip kung bakit parang napakagaan na nito, na para bang nasa 100 pounds na lang. Ipinaliwanag naman ni Ling Yun na ganito talaga ang training, magsisimula sa mabibigat na martilyo at matitigas na pangukit, at kapag nasanay na, lilipat sa mas magagaan na martilyo pero mas matitibay na pangukit. Dagdag pa niya, ang prosesong ito ay para mapalakas at mabago ang inner capacity o panloob na kakayahan ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Wang Sheng nang sabihin ni Ling Yun na ito na ang huling martilyo, at napakagaan lang, parang balahibo at ilang pounds lang ang bigat. Naunawaan niya na kapag nagawa niyang gamitin ang martilyo at pangukit para makagawa ng magandang rebulto, magiging sapat na ang lakas at kontrol niya para umatake gamit ang mga bagay na mukhang magaan pero napakalakas. Pero agad siyang kinontra ni Ling Yun at sinabing kalahati pa lang yun ng proseso. Ipinaliwanag ni Ling Yun na hindi pwedeng puro pag-ukit lang ng bato ang gawin sa training. Ipinakita niya ang 3 brush, isa na sobrang bigat, mga 1,000 pounds, isa na katamtaman, mga 100 pounds, at isa na kasinggaan lang ng ordinaryong panulat. Inutusan niya si Wang Sheng na araw-araw magsulat gamit ang bawat isa, tig-iisang daang salita, at siya mismo ang magdedesisyon kung paano niya ito isusulat. Dagdag pa niya na kailangang magpraktis araw-araw ng tuloy-tuloy, kapag nagawa na niyang gamitin kahit ang pinakamagaan na martilyo ng perpekto,
Saka palang masasabing kumpleto na ang kanyang training, ibinigay na nito ang 3 brush sa kanyan. Masayang sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi ni Ling Yun sa kanya. Pagkatapos ng training, pumunta si Wang Sheng sa lugar na tinatawag na Three Rivers Interchange at nagsimulang mag-meditate. Sa kanyang isipan, bumuo siya ng isang soul space, kung saan ini-imagine niya ng buo ang rebulto ni Lao Jun, pinag-iisipan niya ng mabuti ang bawat hakbang kung paano niya ito uukitin. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nababasag at nahuhubog ang bato hanggang sa lumitaw ang anyo ng rebulto. Pero kahit ganoon, napaisip siya at naramdaman niyang hindi pa ito ang pinakamainam na paraan, kaya naisip niyang kailangan pa niya itong pagbutihin at pagplanuhan.